So hello guys, so pasensya na kayo, ngayon lang tayo nakapag-video. Hindi tayo nakapag-video kanina kasi kasama ako dun sa gumagawa ng unit. So kanina may release tayo na itong Ford Fiesta na 2012. So ito yung washery na 22k mileage lang. So si Sir na test drive niya yan and everything. 3 beses yun ang tinest drive niya. So syempre kami dahil babiyahe si Sir ng malayo, pinapa-test drive talaga natin na pinapa-test drive yan kasi ayaw natin papahiya tayo sa client. So dahil transparent kami, kukwento ko sa inyo yung nangyari dito. So kanina, ito pala yun, may kotse pala na ayaw talaga magpabenta. So first time mangyari sa akin yung ganun kasi tawag dito, hindi ko naman nararanasan yun. So ito nga, binili lang naman namin itong unit na to kasi talaga 22k mileage lang yan. So first time namin makahandle ng ganyan na talagang sariwa. Alam din naman ni Sir yun. So maalam to si Sir tumingin din ng kotse. Nanonood lang din siya ng vlog natin. So, happy ako kasi ito, nasubaybayin niya to. Alam niya ito yung unit na to. So, yun na nga. Pipick upin niya kanina. Mga 2 PM nung pipick upin niya. Nag-test drive pa siya. Humigit pa siya ayos. Pag balik namin ng garahe, tawag dito, final goodbyes din sa kotse, bigla kayo mag-start. So, takang-taka kami, kayo mag-start. Eh, lahat ng klase ng OBD, pati lahat ng klase ng laptop, meron kami. So, ayun, dami ko palang words. Ipatanggal ako words. Dami ko itim-itim. Dito pala. So, yun. Yun na nga. Takang-taka kami. Ayaw start. Redondo lang. Redondo lang yung problem. So, dahil nga kapag kasi ganon, may pag Ford kasi lahat yung lalabas, lahat ng code pag may air. Wala, lahat naka-green. So, ibig sabihin all goods, lahat ng system, all goods, all green. Walang problem. Pero ba tayo mag-start? Takang-taka kami. So dahil mahirap kasi gumawa guys kapag under pressure, kapag may tao tapos hindi kasi kami mechanic talaga. So expert lang kami, specialty natin Ford, pero talagang yung mga mechanic natin ang malulupitan. So yung mga nasa likod kami yan, yung nasa likod marami. So call a team. So tinawag natin yung team natin kasi uwi nga to si Sir. Pero inalo ko na to si Sir just to be honest sa inyo. Inalo ko to si Sir na, Sir, para hindi hassle, ito Sir, bigay ko sa inyo itong mas mataas na modelo. Tabla-tabla, wala nang idadagdag Sir. Pinagpilian yung ibang Fiesta pero talagang desidido si Sir. Talagang ito ang gusto niya. Ito talaga ang gusto niya. So, kami naman, siyempre, yun nga, under pressure. So, medyo hirap tayong gumalaw kapag ganun. Kasi siyempre, under pressure ka eh. Hindi ka makapag-isip ng tama, makapag-diagnose ng tama. And at the same time, hindi mo rin madadiagnose kasi nga, wala naman lumalabas na code. So, takang-taka kami. So, ito na nga, dumating na yung team natin. Kasi nga si Sir, talagang aantayin at aantayin niya to kahit anong mangyari. Kahit sabi ko na kay Sir, inano ko, Sir, balik ko na lang Sir yung payment. Hindi Sir, magagawa niyo yan. Tiwala ako sa inyo. O, sige Sir, okay. So, ayun na nga, tawag natin yung team natin, yung mga experts. So, yan, yung kami lahat sa likod. So, diagnose ng ano to. So, ang sira lang, ang culprit dito is anak ng teteng yung tawag dito motor ng fuel pump. So, sa dami-dami naming nabentang Ford, never pa kami nagpalit ng fuel pump. Never pa kahit isang beses. So, first time to. So, talaga ayaw magpabenta nitong kotse. O inabot na kami ng gabi, kakadiagnose, and kasi nga walang code ng fuel pump kapag nagka-error yan, wala yung code, 0 yan. So, maraming code to si Ford, pero sa fuel pump wala to. Pati dun sa, sa, crankshaft sensor, wala yan. So, ayun na nga, na-figure out natin, buti na marami tayong parts dito. So, si Sir, go pa rin na go. So, sinalpak natin, then one click, yun, ayos na. So, yun lang pala yung problem niya. So, first time namin maka-encounter ng ganun, hindi kami sanay sa madalang kasi nasisiraan ng fuel pump sa Ford. So, ito pala, ang nangyari pala dito. Ang hinala ng head mechanic natin is, minsan kasi ito, nung nakatambay pa sa amin tong kotse, yung mga tumitingin ng kotse, pinapa-start doon ng pinapa-start to. So, ini-start nila na ini-start. Kasi namimili ng kotse. So, kadalasan daw, parang 2 beses, 3 beses na raw ito nawala ng gas. Kasi nga naman syempre, hindi naman namin pwedeng sabihin, stop na yung testing nila sa kotse. So, ini-start nila lang hindi napapansin ng mga tao ko na wala na palang gas. So, yun daw yung culprit doon, kaya naglolo ko yung motor. Actually, hindi naman sira yung motor, mahina lang yung buga ng motor ng
Fiesta. So yan, nakwento ko lang sa inyo kasi eto, mas okay na ikwento ko, maging transparent tayo kasi si sir naman nanonood sa atin. So para din alam nung iba. Saka second hand naman to. Natural naman talaga ang issue sa second hand. Ang importante doon, tinitindigan natin, di ba? So, wala tayong nilolokong tao at diretso tayo, kumbaga. Lumalaban tayo ng tapat dun sa tao. Okay? So, wala tayong magagawa kasi si sir, talagang porsigido, gusto niya to. Kahit anong gawin namin, sa kanya, push sa kanya sa ibang unit, ayaw niya, ito talaga gusto niya. So, nakwento ko na sa inyo kasi ginabi na kami rito. Pero sobrang happy namin kasi tignan niyo naman si sir, happy. So, nakuha niya yung gusto niya, 22k mileage sa kotse. Ingatan mo yan, sir. So, nagkaroon pa kami ng tropa. So, balik ka lang dito if ever na kailangan mo ng tulong in the future. Dito lang kami. So, yan, GTA Cars, guys. San Juan location namin. Mga 4 units kung kailangan nyo. Tapos, meron din kami assorted na ibang kotse kasi mabilis din mabenta. So, kung kailangan nyo ng mga ganito, yung tipong dealer na hindi tumatakbo sa mga nabenta nilang kotse, dito naman kami. So, tapat tayo. Punta lang kayo dito, visit kayo minsan. Thank you.